May himala sa loto. Ang naging kapalit ay kakilabot. Kwento ng isang nanalo sa loto na sinundan ng hiwaga. Pero bago ang lahat, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Cyrus Story, at papindot ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Salamat. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa probinsya, nakatira si Ramon, isang lalaking kilala sa pagiging masipag at tahimik. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ginigising na siya ng tunog ng mga tricycle at amoy ng basang kalsada. Bit-bit ang kanyang kariton ng gulay. Umiikot siya sa palengke, hindi para yumaman, kundi para mabuhay. May asawa siya at isang anak. Simple ang kanilang pamumuhay. Walang luho, walang ipon, pero sapat para makaraos. Tuwing Sabado ng gabi, matapos ang mahabang araw, may isang lihim na ginagawa si Ramon. Bumibili siya ng tiket sa loto. Hindi niya ito sinasabi kahit kanino. Hindi naman masama umasa, bulong niya sa sarili. Ang panaginip na hindi malimot isang gabi, matapos siyang makatulog sa pagod, na naginip si Ramon. Nasa isang madilim siyang lugar. Walang buwan, walang bituin. Tahimik, napakatahimik. Hanggang sa may marinig siyang mga yabag sa likuran niya. May isang tinig na nagsalita, hindi galit, hindi rin mabait. Makinig ka. Isa-isang binigkas ng tinig ang 6 na numero. Mabagal, malinaw, parang inukit sa kanyang isipan. Pagkagising niya, basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Mabilis niyang isinulat ang mga numerong narinig. Takot na takot siyang makalimutan ang kahit isa. Kinabukasan, iyon mismo ang tinayaan niya. Ang panalo na nagpabago ng lahat. Nang lumabas ang resulta, hindi agad naniwala si Ramon. Paulit-ulit niyang tiningnan ang tiket. Tumigil ang mundo niya nang mapagtanto niyang kumpleto ang lahat ng numero. Nanalo siya. Isang halagang hindi niya kailanman inakalang hahawakan niya sa buong buhay niya. Nag-iyakan ang kanyang pamilya. Ang mga kapitbahay ay biglang naging mababait. Ang mga dati hindi bumabati ay biglang palaging nakangiti. Sa loob ng ilang linggo, lumipat sila sa bagong bahay, nagkaroon ng sasakyan. Hindi na kailangang magtinda sa palengke. Ngunit kasabay ng pagyaman, may unting pagbabago sa paligid. Ang mga unang senyales tuwing hating gabi, may maririnig si Ramon nakatok sa pinto. 3 beses. Palagi. Pagbukas niya, walang tao. Ang mga ilaw ay kusang namamatay. Ang relo sa sala ay laging humihinto sa 12:00. At ang anak niya ay madalas magsabing, "Tay, may lalaki sa sulok." Ngunit wala naman siyang nakikita. Isang gabi, habang tinititigan ni Ramon ang tiket ng loto, napansin niyang kumukupas ang tinta. Lalo na ang huling numero. Ang pagbabalik ng tinig, muling bumalik ang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang tinig. Natupad na ang hiling mo. Panahon na ng bayad. Nagising si Ramon na may matinding bigat sa dibdib. Sa salamin, saglit niyang nakita ang isang anino sa likod niya. Walang mukha, ngunit tila nakangiti. Kinabukasan, sunod-sunod ang kamalasan. Na aksidente ang kanilang sasakyan. May malaking halagang biglang nawala. Nagkasakit ang kanyang anak nang walang malinaw na dahilan. Kahit gaano karaming pera ang gastusin, walang gumagaling. Ang katotohanang ayaw tanggapin. Dinala si Ramon ng takot sa isang matandang lalaki sa kabilang bayan, isang taong kilala sa pag-unawa sa mga hiwagang hindi maipaliwanag. Tahimik na nakinig ang matanda, saka nagsalita. Ang panalong galing sa panaginip ay hindi palaging biyaya. Ipinaliwanag niya na may mga pagkakataong ang swerte ay hiniram lamang at kapag ginamit sa maling paraan, may kumukuhang kapalit. Hindi pera ang gusto nila, dagdag ng matanda, kundi ang puso ng taong humawak nito. Ang huling gabi.
Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagpasya si Ramon. Ibinigay niya ang malaking bahagi ng kanyang napanalunan. Tumulong sa mahihirap, nagpagamot ng may sakit, ibinalik ang payak na pamumuhay. Sa huli, sinira niya ang tiket, ang huling ugnayan sa panalo. Habang napupunit ito, narinig niya ang tinig sa hangin. Natuto ka. Ang tahimik na umaga, kinabukasan, gumaling ang kanyang anak. Hindi na huminto ang relo. Wala nang katok sa pinto. Hindi na sila mayaman, pero mapayapa. At sa bawat balita ng bagong nananalo sa loto, tahimik na sinasabi ni Ramon sa sarili, hindi lahat ng panalo ay dapat panghawakan. Aral ng kwento, ang biglaang yaman ay maaaring pagsubok, hindi gantimpala. Ang swerte na walang kapayapaan ay sumpa. Ang tunay na yaman ay ang katahimikan ng konsensya at kaligtasan ng pamilya.